Mga kababayan, alam naman nating marami sa ating mga kababayan ang nangangarap at nagsusumikap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ang pagiging OFW ay isang malaking sakripisyo, malayo sa pamilya, sa mga mahal sa buhay, para lang mabigyan sila gandang kinabukasan. Pero alam nyo ba, maraming panganib at pagsubok din ang nag-aabang sa ating mga OFW sa kanilang pagtapak sa ibang bansa. Kaya naman, narito ang KMJS, ang inyong lingkod, para magbigay gabay sa inyo, mga kababayan. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang mga bagay na dapat iwasan ng mga OFW para sa kanilang kaligtasan at tagumpay sa ibang bansa. Mula sa mga kwento ng ating mga kababayang nakaranas ng mapait at masasakit na karanasan, atin pong hihimayin ang mga dapat gawin para makaiwas sa mga problemang maaring humantong sa pagkasira ng inyong mga pangarap. Mga kababayan, narito ang mga bagay na dapat iwasan ng mga OFW para sa kanilang kaligtasan at tagumpay sa ibang bansa. Marami sa ating mga OFW ang nag-iisip na solusyon ang pangungutang para matustusan ang mga gastusin sa pag-alis. Ngunit mga kababayan, dapat nating tandaan na ang malaking utang ay maaring maging sanhi ng matinding problema sa hinaharap. Isipin nyo, paano kung hindi agad kayo makapagtrabaho pagdating sa ibang bansa? Paano kung hindi sapat ang inyong kinikita para ipambayad sa utang? Imbes na makatulong, ang utang ay magiging dagdag pasanin lamang. Maging maingat at mapanuri sa mga desisyon sa buhay, lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera. Ang kalungkutan at pangungulila sa pamilya ay natural lamang na maramdaman ng mga OFW. Dahil dito, marami ang naghahanap na makausap, masasandalan at mapaglalabasan ng kanilang mga saloobin. Ngunit mga kababayan, maging maingat sa pakikipagrelasyon sa ibang bansa. Maraming mapagsamantala ang nagpapanggap na mabait at mapagmahal para lamang makuha ang inyong tiwala at pera. Tandaan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Chapter 3, Kalusugan ay kayamanan, huwag isantabi, pangalagaan lagi. Sa gitna ng pagtatrabaho, huwag kalimutan ang kalusugan. Maraming OFW ang nagkakasakit dahil sa sobrang pagod, hindi tamang pagkain at kakulangan sa tulog. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Kung may nararamdaman, huwag mag-atubiling magpatingin sa doktor. Mas mainam na maagapan ang anumang sakit kaysa lumala ito at maging dahilan ng inyong pag-uwi sa Pilipinas. Chapter 4, Mag-ingat sa mga manloloko, huwag basta magtiwala. Maraming kwento tungkol sa mga OFW na naging biktima ng scam at modus operandi sa ibang bansa. Kaya naman, mahalagang maging mapanuri at huwag agad magtitiwala sa mga bagong kakilala. Huwag basta-basta magbibigay ng personal na impormasyon, pera o anumang mahalagang bagay. Tandaan, ang pag-iingat ay mas makabubuti kaysa sa pagsisisi. Chapter 5, Igalang ang batas at kultura, maging mabuting embahador. Tandaan na tayo ay mga panauhin lamang sa bansang ating pinagtatrabahuhan. Kaya naman, mahalagang igalang natin ang kanilang batas at kultura, maging sensitibo sa kanilang mga paniniwala at kaugalian. Ang pagiging mabuting embahador ng Pilipinas ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa magandang imahe ng ating bansa. Otro, sa pag-abroad, ingat at tibay ang kailangan. Mga kababayan, ang pagiging OFW ay isang malaking hamon. Ngunit sa pamamagitan ng pag-iingat, pagiging matalino at responsableng pagdedesisyon, malalampasan natin ang mga pagsubok na ito. Sana ay makatulong ang mga tips na ito sa inyong pag-abroad. Ingat po kayo lagi at mabuhay ang mga OFW. Naway gabayan kayo ng puong may kapal sa inyong paglalakbay. Hanggang sa muli, mga kababayan!